Punta naman tayo sa mga dessert at panghimagas ngayong Noche Buena. At hindi lang ito basta panghimagas mga ka-wonder, dahil ang Christmas desserts na ito, ile-level up natin with a twist. Ang isa sa paboritong panghimagas ni Juan, base sa isinagawa namin survey, ang dessert na tanging pula ng itlog, asukal, at gatas lang ang sangkap. Ano pa kundi leche flan. Ang paggawa nito, impluwensya sa atin ng mga Espanyol dahil ginagamit ang puti ng itlog sa paggawa noon ng mga lumang simbahan. Iba't ibang mga pagkaing may sangkap na pula ng itlog ang ginawa para hindi ito masayang, tulad ng leche flan. Kaya kung titignan natin sa mga bayan na maraming mga simbahan or yung mga bayan na na-occupy ng mga Kastila, dito merong mga masasarap na mga lutuin na may involvement or may ingredient na itlog at gatas, katulad ng Pampanga. Ang 40 taong gulang na si Blessy at ang kanyang pamangkin na si Patricia, isang twist ang naisipang gawin sa classic na leche flan, na tila ba naging refrigerator cake, ang Graham de Leche. Ibinebenta ni Blessy at ng kanyang pamangkin at katandem sa business na si Patricia ang Graham de Leche sa kanilang online bake shop. Ang usual kasi na is Graham lang, and then ang toppings niya is mango lang. So nag-come up lang sa twist na pagsamahin yung fave ng mga Pinoy, which is yung Graham at saka yung leche flan. Nakinagat naman daw agad ng kanilang mga customer. Katunayan, sa loob ng 3 araw, nakakaubos lang naman daw sila ng mahigit 700 Graham de Leche. Sa paggawa ng Graham de Leche, una munang ginagawa ni Blessy ang leche flan. Saka ilalagay sa oven ang leche flan mixture para maluto. Ngayon, gagawa naman tayo ng frame para sa Graham natin. At pwede na itong pagsamasamahin sa isang lalagyan. Ito na ang Graham de Leche. Isa pa sa mga panghimagas na hindi nawawala sa ating hapag tuwing Noche Buena, ang pinaghalo-halong prutas na nilagyan ng all-purpose cream at condensed milk. Simple pero paborito ng marami ang fruit salad. Para ma-level up ang nakagawian ni Juan na fruit salad, ituturo naman sa atin ni Chef Tanya ang Fruity Christmas Meringue. So yung unang step natin dito is lulutuin natin tong fruit cocktail with brown sugar. So habang pinapalamig natin yung ating fruit cocktail, gawin naman natin yung meringue. So ito, kailangan natin ng egg white. So habang minimix nyo yung egg white nyo, pwede nyo nang idagdag yung lagyan nyo ng konting confectionate sugar. Pwede na nating ilagay yung fruit cocktail na niluto natin. Papatong lang natin siya. Saka ito i-bake ng 2 oras. Presenting ang Fruity Christmas Meringue. Tradisyon na ngang maituturing na magkaroon ng queso de bola tuwing Noche Buena. Sa kulay nitong pula at hugis nitong bilog, pinaniniwala ang may dala itong swerte. Kaya naman ito ang sunod nating lalagyan ng twist. Inspired ng Chinese culture din na yung bilog at yung red nagbibigay siya ng swerte. Lalo na dun sa pamilya o yung tao na bumili nito o naghanda nito. Pero sa dami ng queso de bola tuwing Pasko, kung minsan, hindi ito nauubos at nasasayang lang. Dito raw nagsimula ang ideya ng queso de bola spread ng ka-wonder nating si Julian. 2017 kami nag-start.
Tapos yun ang unang namin itinry sa mga Pasko ng 2017 ibenta sa mga tao. Pero ang totoo, hindi na raw ito bago. Dahil ang recipe ng kanilang queso de bola spread, 5 dekada na raw ang tanda na mula pa sa kanilang Lola Luisa. Nagsimula lang daw bilang panregalo at nang magustuhan ng kanilang mga kamag-anak, naisipan nilang ibenta at ngayon tinangkilik na ng marami. Kakailanganin mo lang daw ng ginayat na queso de bola, mayonnaise, pimiento, at pickles. Ito nagdadagdag siya ng asim para mababalanse niya yung alat ng queso de bola. Siguruduhin, halong-halo. Ang bawat kalahating queso de bola, mainam daw lalagyan ng kalahating tasa ng mayonnaise. Malalaman mo pag halong-halo na siya, pag yun nga, wala nang to yung queso de bola, yung shredded queso de bola. Kumbaga na-mix na yung mayonnaise. Matapos haluin, pwede na itong ilagay sa bote o di kaya diretso ng ipalaman sa tinapay. Ang shelf life na ito, 3 months. So, pero kailangan lang laging naka-refrigerate siya. Sa isang buong queso de bola, nakakagawa sila ng 16 na bote ng 200 grams ang laman, na kanilang naibebenta sa halagang 320 pesos kada bote.